Saan nagsimula ang Sola Scriptura? Isang paglalakbay sa kasaysayan ng unang iglesia hanggang sa Reformasyon. Ang kasaysayan ay hindi lumilikha ng katotohanan, ngunit ipinakikita nito kung ano ang pinaniwalaan at isinabuhay ng mga unang Kristiyano. Kung ito ay aral ni Kristo. Sa nakaraang kabanata, sinikap nating maunawaan ang tunay na kahulugan ng Sola Scriptura. Hindi natin ito hinusgahan, hindi rin natin ito pinabulaanan. Ginawa lamang natin ang unang hakbang ng isang tapat na mananaliksik. Unawain muna bago suriin. Ngayon ay handa na tayong magtanong. Kung ang Sola Scriptura ay talagang itinuro ni Hesukristo at ng kanyang mga apostol, ano ang aasahan nating makita sa kasaysayan? Marahil ay aasahan nating mababasa ito sa mga isinulat ng unang mga obispo. Marahil ay makikita natin itong malinaw na ginagamit ng mga ama ng simbahan kapag nilalabanan nila ang mga maling aral. Marahil ay ito ang magiging pangunahing batayan ng mga sinaunang konseho ng simbahan. Sa madaling salita, kung ito ay isang fundamental na prinsipyo ng Kristyanismo, hindi ito dapat maging isang bagong ideya pagkaraan ng maraming siglo. Dapat itong makita mula pa sa simula. Kaya bago tayo makarating sa ika-16 na siglo, bumalik muna tayo sa unang siglo. Doon nagsisimula ang ating kwento. Ang unang iglesia ay walang bagong tipan. Isipin natin ang eksena sa araw ng Pentecostes. Katatapos lamang umakyat ni Jesus sa langit, bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol. Tumayo si Pedro at buong tapang na nangaral. 3,000 tao ang nabinyagan sa isang araw. Ito ang kapanganakan ng iglesia. Ngunit may isang katotohanang madalas nating nalilimutan. Wala pa silang bagong tipan. Wala pang ebanghelyo ni Mateo. Wala pang ebanghelyo ni Juan. Wala pang sulat sa mga Hebreo. Wala pang pahayag ni Juan. Sa katunayan, ang karamihan sa mga aklat ng bagong tipan ay hindi pa naisusulat. Kung nga gayon, paano namuhay ang unang mga Kristiyano? Ganito ang isinulat ni San Lucas. Nanatili silang tapat sa turo ng mga apostol, sa pagsasalo-salo bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa mga panalangin. Mga Gawa 2:42. Pansinin ang pagkakasunod. Hindi sinabi ni San Lucas na nanatili silang tapat sa isang koleksyon ng mga aklat. Sinabi niyang nanatili silang tapat sa turo ng mga apostol. Hindi ito nangangahulugang hindi mahalaga ang kasulatan. Ang lumang tipan ay ginagamit na noon ng mga apostol. Ngunit ipinakikita nito na ang unang anyo ng pagpapasa ng ebanghelyo ay ang buhay na pangangaral ng mga apostol. Bago na isulat ang bagong tipan, may iglesia ng nangangaral, nagbibinyag, nagdiriwang ng Eukaristiya at nagtuturo sa ngalan ni Kristo. Ang panahon ng mga Apostolic Fathers. Unti-unting lumipas ang panahon ng mga apostol. Isa-isa silang namatay bilang mga martir, ngunit hindi namatay kasama nila ang iglesia. May mga lalaking humalili sa kanilang ministeryo, mga obispo at guro na tumanggap ng pananampalataya mula sa mga apostol o sa kanilang mga alagad. Tinatawag natin sila ngayon na Apostolic Fathers. Napakahalaga ng kanilang patotoo. Hindi sila kinasihang manunulat tulad ng mga may akda ng Biblia. Ngunit sila ang pinakamalapit na saksi sa pananampalataya ng unang iglesia. Kung may nagturo ng Sola Scriptura noong panahon ng mga apostol, sila ang pinakamalamang na makapagpapatotoo nito. Ano ang ating matatagpuan? San Clemente ng Roma, circa AD 76. Bandang AD 76, nagkaroon ng alitan sa simbahan sa Corinto. May mga pinunong napatalsik sa kanilang tungkulin. Hindi pa ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng krisis sa iglesia. Ngunit kapansin-pansin ang naging tugon. Si San Clemente ng Roma, na itinuturing na ika-4 na obispo ng Roma pagkatapos ni San Pedro, ay sumulat ng isang liham upang ayusin ang suliranin. Hindi niya sinabi, hayaan na lamang ninyong basahin ng bawat isa ang Biblia at magpasya ayon sa kanyang sariling pagkaunawa. Sa halip, pinaalalahanan niya ang mga taga-Korinto na ang mga apostol ay nagtalaga ng mga obispo at mga presbitero upang ipagpatuloy ang kanilang ministeryo. Para kay Clemente, ang kaayusan ng iglesia ay hindi isang imbensyon ng tao. Ito ay bahagi ng planong iniwan ng mga apostol.
hindi natin kailangang sang-ayunan agad ang lahat ng sinabi ni Clemente. Ngunit bilang historiador, kailangan nating itanong, kung ang sola scriptura ang pangunahing prinsipyo ng unang iglesia, bakit hindi ito ang ginamit ni Clemente upang lutasin ang krisis? San Ignacio ng Antioquia, Sapo 6, AD 107. Makalipas ang ilang taon, isang obispo ang dinala sa Roma upang ipapatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pangalan ay Ignacio ng Antioquia. Habang naglalakbay siya patungo sa pagiging martir, sumulat siya ng 7 liham sa iba't ibang simbahan. Sa mga liham na ito, paulit-ulit niyang hinihimok ang mga Kristiyano na manatiling kaisa ng kanilang obispo. Isa sa kanyang pinakatanyag na pahayag ay, kung saan naroroon ang obispo, naroroon ang pamayanan. At kung saan naroroon si Kristo Jesus, naroroon ang simbahang Katolika. Kapansin-pansin ang kanyang diin, hindi niya inilalarawan ang iglesia bilang grupo ng mga individual na magkakanya-kanyang pagpapakahulugan sa kasulatan. Sa halip, inilalarawan niya ang iglesia bilang isang nakikitang pamayanang may apostolikong pamumuno at pagkakaisa. Muli nating itanong, ito ba ang larawan na inaasahan nating makita kung ang sola scriptura ang pangunahing tuntunin ng unang iglesia? San Ireneo ng Leons, sa Tipe, AD 180. Pagsapit ng ikalawang siglo, lumaganap ang mga gurong Gnostiko. Ginagamit nila ang ilan sa mga aklat ng kasulatan upang suportahan ang kanilang mga sariling aral. Paano sila sinagot ni San Ireneo ng Leons? Hindi lamang siya nakipagpalitan ng sipi ng Biblia. May mas malalim siyang argumento. Sinabi niya na kung nais malaman ang tunay na pananampalatayang apostoliko, tingnan ang mga iglesyang itinatag ng mga apostol at ang tuloy-tuloy na hanay ng mga obispong nag-ingat sa kanilang itinuro. Tinawag natin ito ngayon na apostolic succession. Para kay Ireneo, ang wastong pagpapakahulugan sa kasulatan ay hindi maihihiwalay sa iglesyang tumanggap at nag-ingat nito. Ito ay isang mahalagang patotoo mula sa ikalawang siglo. Sa Maiden, isang mahabang katahimikan. Habang binabasa natin ang mga ama ng simbahan, may isang bagay na unti-unting lumilitaw. Mataas ang kanilang paggalang sa banal na kasulatan. Palagi nila itong sinisipi. Tinatawag nila itong salita ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, hindi natin nakikita ang malinaw na pahayag na ang kasulatan lamang ang tanging hindi nagkakamaling tuntunin ng pananampalataya. Mahalagang maging maingat. Ang katahimikang ito ay hindi automatikong nagpapatunay na mali ang sola scriptura. Ngunit ito ay isang makasaysayang katotohanang kailangang ipaliwanag. Kung ang prinsipyong ito ay fundamental sa Kristyanismo, bakit tila hindi ito malinaw na ipinapahayag ng mga taong pinakamalapit sa mga apostol? Lumipas ang 15 siglo. Sa pagdaan ng mga siglo, lumawak ang Kristyanismo sa Europa, Aprika, Gitnang Silangan at bahagi ng Asya. Nagtipon ang simbahan sa mga dakilang konseho upang ipagtanggol ang pananampalataya laban sa iba't ibang maling aral. Sa konseho ng Nicea noong AD 325, ipinahayag ang pagka-Diyos ni Kristo laban kay Arius. Sa Constantinople, Ephesus at Chalcedon, nilinaw ang iba pang mahahalagang doktrina. Hindi naging perpekto ang kasaysayan ng simbahan. May mga banal na obispo, mayroon ding mga obispong nagkasala, may mga santo, mayroon ding mga pinunong nabigo sa kanilang tungkulin. Hindi itinatanggi ng simbahang Katolika ang mga kahinaang ito. Ngunit sa kabila ng lahat na natili ang paniniwala na si Kristo ay patuloy na gumagabay sa kanyang iglesia. Ang Reformasyon. Pagsapit ng ika-16 na siglo, lumitaw ang malawakang panawagan para sa reforma sa kanlurang Europa. Isa sa mga pangunahing tauhan nito ay si Martin Luther, isang mongheng Agustino at propesor ng banal na kasulatan. Noong 1517, inilathala niya ang kanyang 95 Theses na unang tumutuligsa sa pang-aabuso sa pagbebenta ng indulhensya. Habang lumalalim ang hidwaan, umabot ito sa mas pangunahing tanong: sino ang may huling awtoridad sa iglesia? Unti-unting naging malinaw ang posisyon ni Luther. Para sa kanya, ang banal na kasulatan lamang ang tanging hindi nagkakamaling pamantayan ng pananampalataya. Mula rito,
Naging isa ang sola scriptura sa mga pangunahing prinsipyo ng reformasyon. Mahalagang maging tumpak tayo. Hindi natin sinasabing si Luther ang unang nagbigay ng mataas na paggalang sa Biblia. Hindi rin natin sinasabing siya ang unang gumamit ng kasulatan sa pagtuturo. Ang sinasabi lamang natin ay ito. Sa panahon ng reformasyon, naging malinaw at sistematikong ipinahayag ang sola scriptura bilang isang pangunahing prinsipyong teolohikal. Iyan ang makasaysayang obserbasyon. Ang tanong na hindi maaaring takasan. Matapos nating pag-aralan ang unang 15 siglo ng kasaysayan, may isang tanong na nananatili. Kung ang sola scriptura ang talagang iniwan ni Kristo sa kanyang mga apostol, bakit hindi ito malinaw na nakikita sa unang mga siglo ng iglesia? At kung hindi ito ang pangunahing larawan ng unang Kristyanismo, ano nga ba ang aktual na iniwan ni Hesukristo? Isang aklat ba? O isang buhay na iglesyang inatasang mangaral, magturo at mag-ingat sa kanyang ebanghelyo? Iyan ang ating sisimulang tuklasin sa susunod na kabanata.